Nako, heto na po mga karibyo natin. Good news to. Gulat po silang lahat. Grabe, shocking kapapasok lang update kay BP Inday. Ngayon lang. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play ang video yan, eto pasadahan po natin muna itong si President Bongbong Marcos Jr. no. Ito pong balita patungkol kay President Bongbong Marcos Jr. Gusto ko lang pong klaruhin Opo, mayroon lang po akong gustong linawin dito sa balitang ito. Ito, pakinggan muna natin to. Nanindigan ng palasyo na hindi raw nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-anunsong nahuli ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Sa gitna po yan ng walang kasiguruhan kung nasa Czech Republic pa ang dating kongresista. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halil. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa social media noong April 16 na nahuli na sa Czech Republic si Zaldico. Pero sa pagpunta roon ng mga opisyal ng Department of Justice, wala pa palang kasiguruhang naroon ang dating kongresista. Kaya ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? So yan mga kababayan, yan po yung gusto kong linawin dito. Sabi po kasi dito, ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? Nagulat tayo dun Bakit naman na fake news ang Pangulo mga kababayan? Ang Pangulo nga ang nagpakalat ng fake news. Ang galing ng balita, no? Ang galing. Pag ang Pangulo po ang nagpapakalat ng maling impormasyon, na fake news ang Pangulo mga kababayan. Pero pag mga ordinaryong content creators, mga vloggers, no? Ang nagsasabing, "Ops, teka lang," tapos sinasabi nila, "Ops, nagpapakalat po kayo ng fake news." Fake news po ang mga vloggers mga kababayan. Diba? Pero pag sila po ang na-fake news. Aray ko po, ang galing naman ng script na ito mga kababayan TV5, galingan nyo naman yung mga birada ninyo sa pagdepensa dito sa maling impormasyon na ipinapakalat ng presidente. Alam nyo, hirap na po sila mga kababayan sa pagdepensa dito po sa ipinapakalat na impormasyon, maling impormasyon ng Pangulo. Diba? Unang-una, itong si Claire Castro mga kababayan. Ang ibig daw sabihin ng nahuli ay na-stop, napatigil. Bagong definition ba yan ng nahuli? No? Pag nahuli kasi, captured, diba? Nahuli, na-captured ka na. Okay? Ibig sabihin, nahuli ka, pwede pa mas malapit pa yung na-arresto kaysa po sa na-stop. So, don't make us fool, no? Castro, huwag mo kaming gawing tanga. Ang taong bayan po ay hindi tanga, mga kaubayan. Anyway, yan po ang gusto ko lang i-point out dito sa balitang ito. Kasi, di ba, sinabi nila, ulitin natin, saglit lang naman to mga kaubayan. Dito lang sa part na, eto. Sa Czech Republic, si Zaldico. Pero sa pagpunta roon ng mga opisyal ng Department of Justice, wala pa palang kasiguruhang naroon ang dating kongresista. Kaya ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? Sagot ng palasyo, totoo na nahuli si Ko noong April 16. Bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kaysa sa iba niyo pa malaman. Sabi pa ng palasyo, mulat sa poll, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang naaresto. Tama raw si PBBM sa paggamit ng salitang nahuli. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Grabe po yung kahulugan ni Castro, no? Nakakahiya po sa mga teachers natin. Sa mga guro. Bago na po ang definition. Bago na po ang definition ng nahuli. Na-stop, na-prevent sa pagkilos. Yan po ang pinakabagong definition mga kababayan. Kasi hindi naman yung gagamitin ni Castro kung diba? National national television. Marami pong nakakapanood, diba? So, yan na pong bagong definition mga kababayan ng nahuli, na-stop or na-prevent sa pagkilos. Yun na po ngayon. Okay?
Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin itong mga karibin natin. Talaga itong mga pinklawan, mga dilawan, pati mga loyalistang dilawan. Ayan mga kababayan, iba na, no? Kasi ayaw po ni Leni Robredo na maging presidente, ayaw din po ni Isko na maging presidente. Eto po ang sinasuggest nilang maging presidente mga kababayan. Maniwala kayo sa hindi. Wala itong kapanapanalo kay BP Sara, di ba? Ito po ang post mula sa Masang Pilipino. Kung ayaw ni Nanay Leni at ayaw din ni Yorme tumakbong presidente, kumbinsihin natin yung may tapang, malasakit, talino at pagmamahal sa bayan. Trillanes for president. Aray ko po. Naloko na kung si Trillanes po ang sa bagay. Well, wala namang masama dyan. Kahit nga tumakbo kayong lahat, di ba? Opo, kahit tumakbo kayong lahat, wala rin naman kayo kapanapanalo kay BP Sara. Pero kung si Trillanes po ang inyong patatakbuhin, baka po nagsasayang lang kayo ng oras at effort. Baka sa bandang huli sabihin nyo, ay sayang po yung oras namin. Sayang po yung energy namin, nasayang lang kay Trillanes. Kaya please lang, no? I think mayroon pa naman kayong time para mag-isip-isip, no? Kung may pag-iisip pa rin kayo, no? Mike Cervera, post po ito ni Mike Cervera. Kung may nasa tamang pag-iisip pa kayo, mag-isip na kayo habang may oras pa. Kasi kung si Trillanes ang patatakbuhin nyo, sinasabi namin sa inyo, ngayon pa lang, kakain po kayo ng alikabok kay BP Sara. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Nako, sabi po dito, ni Neo, go ako kay Trillanes. First time natin makakasaksi ng less than 1% ang boto sa presidential race. Aray ko po. Less than 1%. Baka nga mag-negative pa. Hindi naman. Hindi, may buboto pa rin dyan. No? Tama. Less than 1%. Presidential race mga kababayan. Nagpapatawa talaga itong mga inayupak na ito. Nako. Sabi po ni Milo Mara, ayaw kong bumoto sa taong may charges na rebellion way back year 2007. Ayan. Sabi po ni Romulo, tell it to the Marines, tumakbo ka Trilling, highly appreciated. Yan. So, ayan mga ka-review natin. So, ang mga komento dito ay parang hindi nila nagugustuhan. Ano po ang masasabi nyo? Ikaw na nanonood ngayon, masasabi mo bang, okay, di ako, masasabi ko talagang, sige, patakbuhin nyo yan. Wala namang problema dyan di ba? At eto, no? Eto, nasasabi po nilang si Trillanes, ang presidente namin ngayong 2028. Kasi nga po, binabak-apan ngayon, no? Si Trillanes, mga kababayan, binabak-apan po ng isang veteranong mamamahayag. Opo. Ito po mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Mike Abe. 'Di ba kilalan po natin itong si Mike Abe, no? Nasa SMNI po ito dati, no, na tinanggal dahil sa sobrang yabang at kabastusan. Okay? Sabi niya po dito, DDS, paano na 'yan? Ayaw ninyo maniwala kay Trillanes. Totoo pala ang sinasabi. Nasa record ng AMLAC. Ayan mga kababayan, nagpapatawa talaga. Ano ngayon kung nasa record ng AMLAC, gusto mo maniwala agad ang tao? Hindi pa nga iniimbestigahan, no? Questionable nga ang mga dokumentong yan, no? Dahil papaano nila na-acquired yan legally, no? Kasi bawal yan, mga kababayan. Ngayon, sinasabi po dito ni Mike Abe na tama si Trillanes. Binabak-apan niya ngayon si Trillanes, mga kababayan. Alam naman po natin itong si Mike Abe. Hindi ko nga alam kung bakit tinawag itong veteranong mamamahayag, broadcaster. Dapat siguro dito, veteranong sinungaling din ito Gaya ni Trillanes, mga kababayan, no? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Teddy, Sabi po ni Teddy, tinanggal kasi yan sa SMNI, kaya ganyan yan, walang silbi, correct ka? Magsama kayong dalawa, Mike Abe at Trilling, pare kayong bugok. Kaya yan. Isa ka rin ba sa saksakan ng tanga at naniniwala sa isang talunan? Ayan. Correct. Ayan mga kababayan Trilling, yan puro imbento. Ni hindi nanalo mayor yan. Oo nga
Abi Bugok, sabi po ni Gloria. Ayan mga kabayan ha. Thank you Gloria sa pagpapaalala, okay? Angelita, ikaw na lang maniwala kung gusto mo, wala namang pumipigil sa'yo. Pero wag mo na kami idamay. Ugok, Mike Abing Bugok. Ayan, marami po ang galit dito kay Mike Abi pero hindi ko na po babasahin lahat mga kabayan kasi baka maubos po yung oras natin sa kakabasa ng mga walang may kwenta. I mean, walang kwenta si Mike Abi mga kabayan, di ba? Walang kwentang taong dapat pagkomentuhan. Ayan. Alright, eto na mga karubin natin. Yung video pasok. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at itong vlog na ito ay medyo mahalaga po ito na malaman ng taong bayan na itong administrasyong Marcos medyo iba talaga sa mga nangyayari nung panahon ni former President Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Nung umupo itong si BBM, nafe-feel ng taong bayan na hindi na po nila nakamit ang tamang hustisya. Anong ibig kong sabihin kapag sabihin kong hustisya? Ang gobyerno po natin ngayon ay parang hindi po balanse ang treatment, no? Kapag ikaw ay mayaman, edi syempre, maganda yung buhay mo. Maganda yung pakikitungo ng gobyerno sa inyo. Pero kapag mahirap ka, mas lalo kang mahihirapan. Yan po ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Yan po ang treatment ng gobyerno sa atin. Kung malapit ka sa mga kaalyado ng gobyerno, syempre, magaan-gaan yung buhay mo. Pero kapag hindi ka malapit, yung mga kumukontra sa gobyerno, yun yung mga ginigipit. Yung mga gumagawa ng tama, yun yung mga ginigipit. Pero yung mga kasabwat sa mga kalokohan, yun pa yung, kumbaga, hindi natutuklasan na gumagawa ng masama. Let us take for example itong mga gumagawa ng korupsyon dito sa flood control anomaly. Mantakin nyo, hanggang ngayon, hindi pa sila nahuhuli. Hindi nyo ba na-realize yan, kayong mga dilawan at mga loyalista? Pero hetong ating vice presidente na maganda yung track record, minamahal ng taong bayan kasi sa mga malasakit niya, yun pa yung mga ginigipit. Okay? Meron po akong ipapakita sa inyo na balita, no? Na ito yung isa sa mga example. Marami akong topic ngayon pero ano ko na lang. Dapat panoorin nyo ito ng buong-buo hanggang last kasi kapag napanood nyo hanggang last, dito nyo ma-realize na oo nga Don Mar, grabe na talaga itong administrasyon na ito. We must wake up. Like and share muna at saka subscribe sa Don Mar TV para tuloy-tuloy ang panunood ninyo, no? Sa mga i-upload natin. Ayan, like, share like, share, tapos subscribe. Okay, ito yung isa sa mga example na bakit ang administrasyon natin ngayon, ang bansang Pilipinas, hindi po patas ang treatment ng buhay. Ito po, panoorin ninyo ito. Yan. Ito po i-share ng ating kaalyado na si Tio Moreno. Okay? Ito po itong balita na ito. Ito lakihan ko itong picture na ito. Yan. Lakihan ko yan. Ayan. Kung makikita nyo dyan, ano yan? Mga trabahante po ito ng ABS-CBN. Mga trabahante ito ng ABS-CBN. Inireklamo nila ang pagtrato sa kanila ng ABS-CBN. Ano ba ang kanilang hinanaing? Ano ba ang kanilang hugot? Bakit sila nagagalit sa ABS-CBN? Bakit sila lumalabas sa kalye at sumisigaw? Ano bang gusto nilang mangyari? Ito, babasahin natin isa-isa ang mga placards na kanilang binitbit. Okay? Sabi dito ng isa, ABS-CBN, ito ang balita ninyo. Kasi hindi ito binabalita ng ABS-CBN na nagrereklamo ang mga driver sa ABS-CBN. Ako dati akong contestant ng Showtime. Ako.
sumasali kami ng sayaw noon. Every time kung papunta kami sa hotel, kung saan kami pupunta, kung meron kaming bibilihin sa aming mga costumes, merong naka-assign sa amin na mga van. Each van, meron niyang mga drivers. Ngayon, nagre-reklamo na ang mga drivers. Okay? Ina-examplean ko lang kayo na maraming mga drivers yan na maghahatid sundo ng mga cruise, mga artista. Ito pa, kapamilya sa salita, abuso sa gawa. Tumpak ka dyan. Yan ang yan ang sigaw ng mga ilan ng mga drivers natin. Ito pa, hindi lang ratings ang mahalaga. Manggagawa rin. Hindi lang ratings kasi alam naman natin ang ABS-CBN, sila they are very particular sa kanilang ratings, di ba? So, ayan mga kababayan, gusto ko rin pong i-share, no? Sabi po kasi kanina ni Sir Donmar, no, na kakaiba po yung gobyerno natin ngayon. Ito, very relevant itong i-share ko po sa inyo na balita, no? Na imbis na bigyan ng parangal, okay? Ito ano lang to, latest lang po itong balitang ito mga kababayan. Imbis na bigyan po ng parangal itong ating mga armed forces, especially po yung nangyari po sa Cotabato, no? Na mayroon po silang nagurgur mga kababayan na mga NPA, di ba? Ngayon, imbis na bigyan po sila ng parangal ng gobyernong ito, no? Ay paiimbestigahan pa ni Dilima kung bakit daw ganun ang nangyari. Bay, ano palang gusto mong mangyari, Dilima? Mga sundalo natin ang magurgur sa engkwentro. Di ba? At nung binati naman ni Vice President Sara Duterte yung ating mga kasundaluhan, magigiting na mga sundalo, okay? Na humarap sa kanila doon, nakipag-engkwentro sa kanila, binati po ni BP Sara sa kanilang tagumpay mga kababayan sa pagtugis sa mga teroristang makakaliwang ito. Di ba? May managalit patuloy yung mga nasa Congress na mga dilawan, na mga makakaliwa, di ba? Nagalit pa mga kababayan. Ay, grabe talaga itong ma-administrasyong ito. Hindi mo alam kung para ba talaga sila, no? Para ba talaga sila sa bayan or para sa kanino sila, di ba? Wala nga tayong hindi ko alam kung nakarinig po kayo, nakabalita kayo that President Bongbong Marcos Jr. congratulate the army, no? Doon sa Cotabato. Wala akong narinig, no, na pinuri ni BBM. Ayan, ano ba ang presidente? Makakaliwa din ba? Nagtatanong lang po tayo. Nauna pang bumati ang vice presidente kaysa po sa presidente natin, no? Na siya ang chief of staff, no? I mean, chief of, di ba tama? No? Ay, hindi. Siya ang tawag na dito sa dila ko, hindi ko ma-pronounce, mabigkas, no? Siya po ang chief executive ng ating bansa, no? Siya po ang pinaka hepe, no, ng lahat ng armed forces, mga sandatahang lakas. Okay? Pero wala tayong narinig na binati man lang niya. Kung mayroon man po kayong narinig na binati niya, edi maganda. I stand to be corrected, mga kababayan, pero wala po akong narinig. Kaya yun po ang paninindigan ko. Anyway, ano po ang inyong opinion patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.